For the Bible says, and about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? In Mark 15:34, and at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? Tayo po'y sandaling manalangin. Heavenly Father, we're so grateful and thankful, Lord God, for this opportunity. Thank you, dear Heavenly Father, for being with us. I pray, dear Lord, that may you just give each one a receptive heart and mind, Lord, to listen to your word. Huwag niyo pong pahintulutan po pa ng Diyos yung antok na magdala sa amin. Hiling ko po pa ng Diyos sa inyo na sa aming pag-aaral na ito, kayo pong maluwalhati at mapagkalooban ng lahat na pansin. Ito po ay aking samod dalangin sa matamis na pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen and amen. Thank you. Please be seated. The fourth saying that the Lord Jesus Christ uttered on the cross, my God, why hast thou forsaken me? Ang mensahe ko po ngayong hapon na ito ay pinamagatan ko pong the cry of abandonment. Isang pagtangis, daing ng pag-iwan, pagtatakwil, at pagpapabaya. Of all the 7 sayings from the cross, this is the most haunting and heart-wrenching. At this moment, the Lord Jesus Christ bore the full weight of humanity's sin. The sinless Son of God was separated. But because he became, verse 21, it was a cry of divine anguish and holy judgment. Ngayong hapon na ito, let us reflect on this statement and its meaning for our salvation and walk with God. Dito po, mapapansin po natin, ipinapaalala dito sa atin yung lalim ng kanyang pag-ibig at ng halaga ng ating kaligtasan. 4 na bagay po lamang ang ating pong tutunghayan, pag-aaralan ngayong hapon na ito, sa ika-4 na nabanggit ng ating Panginoon Kristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Ano po ito? The cry of fulfillment. My God, why hast thou forsaken me? Was a direct fulfillment of prophecy na tinutukoy po dito sa Psalm 22. The Lord Jesus Christ was not confused or desperate. He was declaring that what was written of him was being fulfilled. You know, God always kept his word. Amen. Trust that God is in control. When we feel forsaken, tandaan po natin, ito po sigaw. To verse number 1. Ito sigaw, mga minamahal ko, ng kalituhan o kawalan ng pag-asa, kundi ito po'y pahayag na natutupad na ang isinulat tungkol sa ating pong Panginoon Jesucristo. Tapat ang ating pong Panginoon. Diyos
Hindi po, minsan, hindi po siya nagkulang, nagpabaya. Hindi po siya nakakalimot sa bawat isa sa atin. Siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Hindi po katulad sa atin, di ba? Marami po mga politiko, ngayon, eleksyon, di ba? Araw-araw, nangangampanya, nangangako. Oo. Pero, asa ng mga pangako? Pero ang ating Panginoon, siya po ay tunay at tapat sa kanyang mga pangako. Daing ng katuparan. Ang pangalawa, na ating pong matutunghayan dito, hindi lamang po ito tangis ng katuparan, ito rin po ay tangis ng pagkakahiwalay. A cry of separation. In the book of Isaiah 59, verse number 2, Isaiah 59, verse number 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Mga minamahal ko, mga kapatid, sin separates us from God. Dito po sa Isaiah 59:2 ay nagtuturo na ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Ang ating mga kasamaan ang nagpapasira ng ating makikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Itinago niya ang kanyang mukha at hindi dinidinig ang ating mga pananalangin. Isang malinaw na paanyaya ito sa pagsisisi. Natanging sa pagtalikod sa kasalanan upang maibalik tayo sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. You know, the Lord Jesus Christ experienced what no man ever fully has, a complete separation sa kanyang Ama. He bore the sins of the whole world, and the Holy God turned away from the sin bearer. Sin always separates. Ang ating pong mga kasalanan, yan ang nagpapahiwalay sa atin sa ating Panginoon. But the Lord Jesus Christ took that separation so we wouldn't have to. Let us hate sin and draw near to the one who reconciled us to God. Isang pagtangis, panaghoy ng pagkakahiwalay. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Naranasan ito ng ating Panginoon Kristo. Ang ganap na paghihiwalay sa kanyang Ama nang mapansin niya ang kasalanan ng sanglibutan. Tumalikod ang banal na Diyos sa kanya bilang tagapagdala ng ating kasalanan. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, dapat natin kaputan ang anumang kasalanan at tayo po'y lumapit, dumaing sa ating pong Panginoon na siyang may kakayahan para maibalik ang ating ugnayan sa ating pong Panginoon. Ang pagtangis ng katuparan, pagtangis ng pagkakahiwalay, at ang pangatlo is the cry of suffering. The cry of suffering. Pagtangis ng pagdurusa. In the book of Isaiah 53, verse number 4 and 5, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. He was wounded for our transgression. Ang ating Panginoon Jesus ang nagdala ng ating mga sakit, ng ating mga kalungkutan. Oho,
Bagamat inakala ng iba na siya'y pinarusahan ng Diyos, ang totoo po, mga minamahal ko mga kapatid, siya'y nasugatan, siya'y napupog, dahilan sa ating mga kamalian, dahilan sa ating mga kasalanan. Sa kanyang pagdurusa, tayo'y nagkaroon ng kapayapaan. Sa kanyang pagdurusa, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Yan po ang ating nakita dito sa kanyang mga sinabi dito sa krus ng Kalbaryo. Pagtangis. Umiyak po siya. Hindi po madali. Di ba? Pag ikaw ay umiiyak. Oo. Palagay ko, lahat tayo ay nakaranas na umiyak. Di ba? O, ito, ibang klaseng iyak po ito. Ibang klaseng daing po ito, mga minamahal ko mga kapatid. Dahil ang dala niya, yung bigat ng kasalanan ng bawat isa. Bigat ng kasalanan mo, bigat ng kasalanan ko, bigat ng sanglibutan. Ang ating Panginoon, He cried, and that cry is a cry of suffering. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Alam niyo po, itong kanyang dinanas, itong kanyang pag-iyak, yung kahirapan na kanya pong dinala, hindi lamang po ito physical na paghihirap, but it's spiritual and emotional. Nandun po, the agony of bearing God's wrath. Jesus suffered what we deserved. When we suffer, we can remember that Christ understands our pain. And when we are tempted to sin, we should recall the great price Jesus paid to save us. Isang daing ng pagdurusa. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. At ang panghuli, bibilisan natin dahil 3 pa ang magsasalita. Hindi lamang po ito tangis ng katuparan or a cry of fulfillment. Not only a cry of fulfillment, a cry of separation, a cry of suffering. Ang pang-apat is a cry of substitution. Pagpapalit. In the book of Isaiah 53, verse number 11, Isaiah 53:11, He shall see of the travail of His soul, and He shall be satisfied. By His knowledge shall by my righteous servant justify many, for He shall bear their iniquities. He shall see the travail of His soul, and shall be satisfied. Makikita ng Misayas, ang ating Panginoon Hesus, ang bunga ng kanyang paghihirap at siya'y masisihan. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, aariin niyang matuwid ang marami sapagkat inako niya ang ating mga kasalanan. Jesus was forsaken so that we might be forgiven. Amen? He stood in our place, bearing the judgment of God for our sins. Kaya po, mga minamahal ko, mga kaibigan, kinakailangan natin matiyak, una sa lahat. Kanina, nabanggit ni Judge, kagabi, binanggit po ng ating pong malapastor. Tiyakin po ninyo ang inyong pong kaligtasan. Siguraduhin mo na ikaw ay ligtas. Oho. Hindi lamang po na,
Oh, papunta na po ako ng langit eh. May proof po yan. Di ba? Ang kaligtasan po natin. Madali magsabi, ligtas na po ako. Oho. Pero asaan ang bunga? Hindi ko naman sinasabi pag wala kang bunga, hindi ka ligtas. Katulad ng isang pastor, sabi niya, pag wala kang bunga, hindi ka ligtas. Hindi ko po yung sinasabi. Oo. Kaya hindi naman po yan talaga ang batayan. Ang batayan ng kaligtasan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ang pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa Kanya. Isang panaghoy, pagpapalit, iyak ng pagpapalit. Nakita niya ang hirap ng kanyang kaluluwa, siya'y nalugod. Si Jesus ay pinabayaan upang tayo'y mapatawad. Amen? Oho. Siya ang pumilit sa atin. Tinanggap ang hatol ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Ngayon, tinanggap mo na ba ang kalooban ng kaligtasan? Kung oo, dapat ka lang mamuhay ng may kabanalan. Dapat ka mamuhay ng may katapatan sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Oo. Kaya ang pagsabi na ligtas, dapat lamang na nabubuhay ka sa katuwiran ng ating pong Panginoon. Oo. Kung ikaw ay ligtas, dapat nasa sayo ang pagpapasalamat. Amen po ba? Oo. Kung hindi pa, ngayon ang pagkakataon, ngayon ang araw, ngayon ang oras, para lumapit ka sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. In conclusion, the fourth saying of the cross reveals the depths of Christ's love and the seriousness of sin. He was forsaken so we could be accepted. He was judged so we could be justified. As we meditate on this cry, may our hearts be filled with worship, our lives with devotions, and our lips with the message of the gospel. Thanks be unto God for His unspeakable gift. 2 Corinthians 9:15. Maraming salamat po.